Bago po magsimula, gusto ko munang magpasalamat sa taong nagdala sa akin sa AIM Global. Walang iba kundi si upline Jason Hatikot, saka si upline Shai. Okay lang ba palakpakan natin yung direct upline ko? Sa AIM Global, nag-start ako, sobrang hirap yung buhay namin. Galing po ako sa Cagayan Valley. Bata pa lang ako, yung mga magulang ko, grabe sila mag-away kasi nang dahil sa walang pera. Bilang anak, ang sakit sa pakiramdam na nakikita ko lagi yung magulang ko na ganun. Nang dahil sa pera, minsan pag nag-aaway sila, dumadating yung punto yung papa ko, minsan napapadugo niya yung mama ko. Na yun yung drive ko sa sarili ko na sabi ko, hindi ako papayag na habang buhay kaming mahirap. Kaya lumating din yung time na sabi ko, gusto ko magtapos ng pag-aaral. Pero, dahil sa yung magulang ko, yung papa ko, sobrang nalulung siya sa babae, nalulung siya sa sugal. Sabi, anak, kailangan mo nang tumigil sa pag-aaral kasi hindi na ako kayang pag-aaralin pa. Pero ako, dahil sa sobrang pursigido akong masenso, akala ko kasi noon kailangan magtapos ka ng pag-aaral. Kaya, nag-apply akong working student sa school namin. Hindi ko alam na yung nag-aantay palang trabaho sa akin sa school, maging janitress doon. Nakakahiya sa part ko noon na after ng school ko, pupunta ako sa room ng mga kaklase ko na lilinisan ko yung kwarto na yon. Kala ko 5 years ko na yung gagawin, pero after isang sem lang, tinanggal na ako. Hindi nagustuhan yung paglilinis ko. Grabe yung iyak namin noon ng kaklase ko. Yung inaasahan ko na sabi ko, makakapagtapos ako ng pag-aaral nang dahil sa pag-working student. So, wala na. Kaya nagdesisyon akong lumuwas ng Manila. Pagluwas ko ng Manila, ang sabi sa akin ng pinsan ko, sabi niya, May, sama ka sa akin, tutulungan kitang mag-apply sa Manila. Tumagal ng ilang buwan, di ko na malayan. Ginawa na niya akong katulong, ginawa na niya akong iyaya ng mga kapatid niya. Ang sakit sa part na sabi ko, bakit ganun? Akala ko ba tutulungan niya akong maghanap ng trabaho? Pero kahit ganun yung parang nangyari sa akin, nakaramdam ako, sabi ko, hindi pwedeng ganito yung buhay ko. Umalis ako sa pinsan ko, hinanap ko yung tita ko dito sa Kamuning. Sabi ko, alam ko may tita ako dito eh. Kaso hindi ko alam kung saan ko siya pupuntahan doon. Ang bait na Lord kasi kakaikot-ikot ko dun sa palengke na yun, bigla ako nakasalubong yung asawa ng tita ko. Nagdesisyon ako, naghanap ng trabaho sa Manila, nag-apply ako sa mga cashier sa SM. Lahat na ng SM in-applyan ko, hindi ako tinanggap. Bakit? Kung makikita mo yung itsura ko, mukhang probinsyana, wala talagang dating. Kaya nga yung mga sales lady ngayon, di ba magaganda? No choice. Naisip ko, sabi ko, punta ako ng Laguna. Mag-apply ako doon. Isang apply ko lang sa Laguna, sa factory, natanggap naman. Pero tumatawag yung magulang ko, anak, magpadala ka naman. Sabi ko, ma, wala akong naiipon dito. Sa pagpa-factory worker ko doon sa Laguna. Sabi niya, ano ba yan? Umuwi ka na nga dito, wala ka naman palang kinikitang pera dyan. Kaya, sabi ko, ituloy ko na yung pag-aaral ko. Mag-working student. So, nag-working student po ako sa Batangas. May nahanap din akong trabaho doon. Dumating yung time na, alam mo yun, wala na akong time kumain, matulog, para lang matapos ko yung pag-aaral ko. Pagka-graduate ko, akala ko yun na yung simula ng pag-angat ko. 3 years, nagtatrabaho ko bilang office staff. Nadadagdagan yung taon ko, wala palang pera. Hanggang sa na-invite ako sa ganitong negosyo. Nung na-invite ako sa ganitong negosyo, nung una, ayoko kasi, siyempre may trabaho ko, engineer ako. Sabi ko, sino naman yung mabebentahan ko niyan? Mahal-mahal na produkto na yan. Tama, pero God purpose talaga. Bait ni Lord kasi yung pinagdadasal kong opportunity, dinala na niya pala ako. At dumating yung time na nagdesisyon akong mag-join kasi nakasalubong ko ulit yung nag-invite sa akin. So,
pinasok ko yung ganitong negosyo, hindi ko alam kung paano gagawin. Sabi ko sa sarili ko, uumpisaan ko to, magte-training ako lagi. Inumpisaan ko siya sa lagi pagte-training, pag-i-invite. Good news, after 6 months, wala pa akong na-recruit. Pero, sabi ko, hindi dito magtatapos yung pangarap ko. Kung nagawa nila, marating nila yung pagyaman sa ganitong negosyo, hindi papayag na walang mangyari sa akin. Dumating yung time, di ko makalimutan, meron akong inaasahan na gadget. Sabi ko, ibebenta ko to, pambayad namin sa bahay. Kasama ko pa yung magulang ko nun. Muwi ako ng bahay, excited akong linisin yung camera na yun kasi nga meron akong na-deal. Pag-uwi ko, tinignan ko yung camera. Wala na po yung camera. Yung pinaka-last na inaasahan mo para mabayaran mo yung bahay, wala na. Pero alam mo, kinabukasan, kahit ganun yung nangyari, punta pa rin ako ng office. Hindi ko pinapakita sa mga member ko na umiiyak ako kasi wala na akong pambayad ng bahay. Malamang marami dito. Ganon din yung iniisip ngayon. Pero hindi yun yung dahilan para itigil ko yung negosyo. Sinabi ko sa upline ko, wala na akong wala akong pambayad ng bahay. Sabi niya, okay lang yan, gawin mo ng paraan. Nag-isip ako kung paano ko mababayaran yun. Yun na yung time na nag-iwahiwalay na kami. Yung magulang ko, ginawa ko ng paraan. Pinakitira-tira ko muna sa mga dito ko. Ako, nag-bed space ako. Alam mo yung bed space sa Pasig, 1.5 per month, hindi ko pa mabayaran. Pero, kahit ganun yung nangyari, alam mo, never talaga akong tumigil. Lahat ng rejection, lahat ng discouragement, hindi ko yan inintindi. Alam ko, marami dito, nag-iisip kung tutuloy pa ba o hindi. Ang pinaka-worst pa na naranasan ko dati, alam mo yung upline ko, kinidnap ako. Nasyak ako kasi, inoopera na niya ako na lipat daw na ibang company. Tapos yung mga downline ko, nandun na pala sa bahay niya, nilalatagan na rin niya na ibang company. Sabi ko, ito na ba yung katapusan ng pangarap ko? Inisip ko, sabi ko, kung mag-a-apply ako, parang hindi ko na kaya magtrabaho, hindi ko na kayang gumising na maaga, pumasok ng ganon na magtatrabaho ulit na walang nangyayari naman, walang maipon, hirap pa din. Buti na lang, meron si Upline Shai, si Up Jason, sila yung naiwan na dinate pa nila ako noon na alam ko, dati nag-iisip na akong tutuloy pa ba o hindi. Buti na lang, meron yung upline ko na nag-guide sa akin na bumangon ulit kami. So dumating yung time na, ayun nga, in-offer yung AIM Global. Grabe na naman yung iyakan namin. Sabi ko, kaya ko pa bang magsimula ulit? Kasi sabi ko, pag isang pay-in, kikita na ako ng 3.5 pero sa AIM Global, magsisimula ulit ako sa 0. Ayan, meron pa ako isang downline na iyak nang iyak din si Eds. Parehas ko, siya yung unang nagtiwala sa akin. Nag-iiyakan kami nung nag-start sa AIM Global. Pero napakabait talaga ni Doc Ed kasi pinapaunawa niya sa amin yung AIM Global na... At yun, tinayo niya yung head office, yung Calao, yung office sa Calao. Doon na po nagsimula lahat. Na within 2 months, silver executive na ako agad ng company. Wala pang 1 year, nag-gold executive na po ako. After 1 year, kumita na rin po rin ako ng milyon sa negosyo na to. Alam mo, dati, kinita ko yung milyon na yun, ang tagal. Dito sa AIM Global, 1 taon lang. Sobrang thankful ako na nadala kami sa AIM Global. Dito ko naranasan na yung ini-invite mo, sasali, nang dahil sa gustong-gusto yung products. Kahit nasa ibang bansa pa yan, magpapadala yan ng pambili ng product at magjo-join sa AIM Global, 15 accounts pa. Sobrang andali lang kumita sa AIM Global pag once na seseryosohin mo. Ngayon, sa dami ng hits, hindi naman ako magaling, hindi naman ako matalino kasi school, never nga ako na-awardan dyan ng makapasa lang okay na ako. Pero sa ganitong negosyo, sa grupo ng hits, naranasan ko pong mag-top 1 sa buong taon ng 2018.
sobrang nagpapasalamat ako kay God. Kasi kahit sobrang daming challenges, sobrang daming rejection, sobrang thankful ako sa Kanya kasi tinataas niya pa rin ako lagi. At sobrang sarap na ngayon, yung kinikita ko ng 1 taon sa trabaho ko dati bilang office staff. Ngayon sa AIM Global, naranasan ko pong kinita 100,000 in just 1 week lang. Kaya, kung ikaw, natatakot ka na gawing full-time to, huwag kang matakot. Ako nga babae, wala nga kinakatakutan eh. Hindi nga ako natakot magutom, mawalan ng pambayad sa bahay, mawalan ng, alam mo yon lahat. Kasi dumating din yung time na broken heart din. Alam mo, pag broken heart ka, sabi ko, imi-meeting ko pa ba yung downline ko o uwi na ako? Diba? Pero, dahil andun, nangingibabaw pa rin yung pangarap ko, tinutuloy ko pa rin kung ano yung kailangan kong gawin sa negosyo. Lahat tayo kailangan maging matatag. Itayo mo yung bandera ng mga babae kung babae ka. Hindi pwedeng lalaki lang yung kumikita ng malaki. Kailangan lahat ng babae. Tumayo ka at paglaban mo yung pangarap mo. Huwag na wag kang papayag na meron. Ipigil ang pangarap mo. Sa AIM Global, walang nauna, walang nahuli.